Hello guys! Welcome back again to my channel. Now, for today's video, meron lang akong ipapakita na kakaibang aircon. So ako first time ko palang makita to. Bali dumaan lang sa news feeds ko sa Facebook. Tapos naging curious ako dito sa aircon na to dahil nga kakaiba. So ito yung Carrier Veza. Yan, ito yung model niya. Tapos ito yung first ever vertical. So vertical siya instead na yung mga normal natin na window type aircon. Ito naka-vertical siya. Yan. So, brand niya, Carrier. Okay. Ang gagawin lang natin dito, ipapakita ko lang yung itsura ng mismong aircon. Tapos, punta tayo sa specs niya. Tignan natin, i-check natin. Tapos, sasabihin ko yung opinion ko sa specs niya. Saka dito sa itsura ng mismong aircon. Tapos, punta tayo sa website ng DOE para mabigyan ko kayo ng idea kung magkano yung makokonsumo nitong aircon na to sa isang buwan tsaka 24 hours. So ayan, bago tayo mag-start, disclaimer muna. Hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa na-search ko, based lamang sa information na available sa internet. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay? Sa mga interesado palang bumili nitong aircon na to, maglalagay ako ng mga links na legit seller sa description. So, konti pa lang yung nagbebenta nito. Nag-search ako kanina. Pero mag-search pa ako mamaya para dun sa mga interesado at gustong bumili nitong aircon na to. So, itong video na to, hindi siya sponsor. Nagkataon lang na nakita ko sa news feeds ko dumaan. Tapos sabi ko, gawan ko ng content para ipakita ko sa iba na hindi pa nakakita nitong aircon na to or sa mga interesadong bumili nitong aircon na to na wala pang gaanong alam sa specs ng aircon na to tsaka sa itsura ng aircon na to. So bali, ang una natin gagawin, pupunta muna tayo, tignan muna natin yung physical appearance nitong aircon na to. Okay? Ito yung itsura niya, ito yung harap. Yan. Tapos naka-side, ito yung side niya. So kapag naka-off itong aircon na to, ganito siya. Naka-cover ito. So, kapag binuksan mo, dahan-dahan siyang mag-open. Ito. Ganito. Hanggang totally na mag-open siya. So dito lumalabas yung lamig, saka yung hangin. Tapos meron siyang panel dito, touch yung button niya dito. Tapos dito mo rin makikita kung anong degrees yung sinet mo sa aircon. Yan. Saka makikita mo din dito yung mode. So mamaya papakita ko ng close-up itong dito, yung bandang dito na parts para makita natin kung ano yung mga nandito. Meron siyang button. Yan. Tapos meron siyang brand na Carrier dito na kulay. Hindi ko alam kung gold to. Dito kasi sa picture kulay na gold siya. Okay? So, ganyan siya kapag in-open mo na, dahan-dahan siyang mag-open. Tapos, sa likod niya, ganito yung itsura niya. Yan. Meron siyang grills dito. Para magka-idea kayo, yung sukat niya, ito. Yung taas niya, 820mm or 82 cm kung ka-convert mo ng centimeter. Tapos, yung lapad niya, 415mm or 41.5 cm. Yung sa side naman niya, 334 or 33.4 cm. Okay? So, yun yung sukat niya. Kayo nang bahalang magsukat kung swak sa mga bintana nyo. Kasi ito mamaya papakita ko, swak siya sa mga bintana natin dito sa Pilipinas. Yung sa panel niya, ito yung close-up, yung sinasabi ko kanina. Sa panel niya, makikita mo dito yung sinet mo na temperature, tapos yung mode niya. Yan. Tapos yung button niya, mga buttons niya ay touch sila. Ito. So dito may makikita kang button na mode, swing, up tsaka down, fan tsaka timer. Tapos meron siya lock. Siguro kapag pinress mo na sabay ito, magla-lock ito. Okay? Para hindi mo siya mapindot. Baka kasi meron kang anak, tapos paglaruan to, hindi niya accidentally na mapipindot itong mga button na to kasi nga naka-lock. Yan, okay? So yung mode niya, meron siyang cool mode, dry mode,
fan mode, tsaka auto mode. Okay? So, yun yung itsura ng panel. So, sa remote naman, meron siya remote. Ito yung itsura niya. Sa remote, meron siyang on and off button, tapos mode, ito up and down, tapos fan, tsaka timer. So, kapag pinindot mo to, itong dalawa ng sabay, maglalak itong remote na to para hindi magalaw ng bata kung mapaglalaroan itong remote na to. Yung swing niya, yan, kung gusto mong nagsuswing. Tapos may sleep mode, follow me, tapos yung LED, kung gusto mong patayin yung LED dito sa mismong panel, mawawala to. Kasi yung iba, kapag gabi, maliwanag daw to. Kaya pinapatay nila. Ito, pwede mong patayin dito. So, meron siyang turbo mode. Kung gusto mong agad lumamig, mag-turbo mode ka. Yan. Tapos, meron siyang my mode. Hindi ko pa alam kung ano to. So, dun sa mga nakagamit na nito, bigyan naman ng information about dito sa my mode. Tapos, yung quiet. Ito, yung quiet, ang alam ko dito, magiging tahimik. Hihina yung fan or yung mismong aircon. Yung noise level niya, hihina. Tapos meron siyang self-clean. Hindi ko pa gaanong na-search to. So, dun sa mga gumagamit na nito, pagibigyan naman ng information about dito sa self-clean na to. Tapos meron siyang brand dito sa baba. So, yan, para magka-idea kayo kung gaano siya kalaki. Ito. Yan. Ano natin. Yan, ganyan siya kalaki. So, para lang siyang CPU ng PC. Or mas malaki lang siya ng konti. Yan. So, yan. Etong aircon na to maganda kasi dito sa Pilipinas, yung mga bintana natin ay mga slide. So, kung slide yung bintana mo, tignan mo to. Ganito mo siya malalagay. Yan. Okay, slide mo lang ng konti, tapos pwede mo na siyang lagay dito. Swakto, lalo na dun sa mga ayaw magbutas ng mga room nila. Kasi yung mga window type aircon natin, kailangan meron kang butas. So ito, kung bintana lang, pwede mo siyang isingit dito. Buksan mo lang ng konti yung slide na bintana mo. Kasi usually dito sa Pilipinas, yung mga bintana natin, mga slide. Yung Midea U-shape kasi, pwede siya kung ganito yung bintana mo. Itong Midea U-shape, ideal talaga siya sa ibang bansa kasi nga yung mga bintana. Ganito. Yung tinataas tapos binababa. Okay, kasi yung Midea U-shape, meron siyang space dito sa gitna. So kapag binaba mo itong bintana na to, kung ganito yung bintana mo, swak siya. So kung ganito yung bintana mo, okay itong aircon na to. Okay? Kasi dito sa Pilipinas, usually yung mga bintana natin, mga slide na ganito. So pwede mo lang siyang isingit dito. Sa mga ayaw magbutas, dun sa mga, minsan meron ako nababasa ng mga apartment na ayaw nilang pabutas yung room. So kung sliding naman yung bintana, so pwede to. Yan, kung ganyan yung bintana mo, pwede siya. Pwede din siya dito sa mga bintana na ganito. Ito yung mga luma yung bakal to So meron pa siyang bakal na ganito dito sa kabila. So grinder mo na lang. Yan, tapos pwede na. Kahit hindi mo naalisin itong mismong salamin, open mo lang. Alisin mo na lang tong mga bakal dito. Pag-grinder mo lang. Tapos pwede na siya. Okay. Tapos pwede din siya sa mga jealousy. Ito. Yan. Okay. Ito jealousy. Nalis lang niya yung dito sa kabila. Yung mga salamin. Alisin mo lang. So pwede na siya. Kaya maganda talagang gamitin dito sa Pilipinas. Okay. Kasi yung mga bintana natin, mga ganito. Yan. Okay. So ngayon, punta tayo sa specs niya. Ito, punta tayo sa mismong website ng carrier. Mamaya na to. Para lang magka-idea kayo mamaya kung magkano yung makokonsumo niya. Dito natin kukunin. So ngayon dito muna tayo sa website niya. Ito, para legit yung mga specs na ma-share ko sa inyo. So dito sa website niya, yung price niya, ito. 38,000. Yan. Tapos yung horsepower niya ay 1.25. So wala pa akong nakita na 2 horsepower or ibang horsepower na available. So ito pa lang yung nakita ko. So siguro tinatry muna nila kung mabebenta. Kapag okay sa market, siguro mag-a-add sila ng ibang horsepower. So ngayon 1.25 lang yung horsepower na available. Yan.
So ito yung key features niya. Yan, experience the carrier VESA, our first ever vertical window type aircon. Yan, tapos yung EER niya 12.2 yung EER niya. Fast and efficient cooling as well as UV lights technology for safe and clean. So meron siyang UV light na nakakapatay daw ng germs, bacteria, viruses. Tapos nililinis niya yung hangin. Okay? So yan. Mataas yung cooling capacity niya dahil nga 1.25 horsepower to, 11 kilojoules yung cooling capacity niya. Mabilis siya magpalamig kasi nga mataas yung cooling capacity. Tapos nakalagay dito, designed to fit most windows perfectly. Yan, tulad ng sabi ko kanina, pwede siya sa iba't ibang klaseng bintana dito sa Pilipinas. Yan. So may UV lights, yan sinabi ko na kanina. Tapos tahimik siya, yan, low noise. Tapos sleep mode, may sleep mode. Tapos follow me, tsaka self cleaning. So itong sleep mode, meron na akong video nito, panoorin niyo na lang kung ano itong sleep mode na to. Yung follow me guys, tsaka yung self cleaning. Sa mga gumagamit na nito, bigyan naman ng feedback kung ano yung mga to. Yung pagkakalam ko dito sa follow me, mas accurate daw yung temperature na mapoproduce ng aircon. Okay? Tapos yung self-cleaning, wala pa akong gaanong idea dito. Tsaka dito sa fan, 9 fan speed. Kasi madami. Usually, yung mga window type aircon natin, 3 lang yung fan speed niya or 4. Yung high, low, ay yung low, medium, high, tapos yung iba may auto fan. Yung iba naman wala. So, yung usually yung mga window type aircon natin ay 3 or 4 lang yung fan speed niya. So, dito kasi 9. Okay? Tapos, meron siyang safety lock. Yan, sa remote kanina. Pindutin mo lang yung dalawa na ito para malock. Ito, yung fan tsaka yung timer. Pindutin mo lang na sabay. Yan. Okay? So, ngayon punta tayo dito sa website ng DOE para bigyan ko ng idea kung magkano yung makokonsumo niya sa 24 hours na paggamit tsaka 1 month. Yan. Okay? Ito yung website ng DOE. Yan, legit yan. Available yan online. Ilagay ko na lang yung link sa description sa mga gustong mag-search nito. Tsaka pala itong video na to ay hindi siya sponsor ha. Yan. Naging interesado lang ako sa aircon na to kasi nga kakaiba siya. Okay? So ito yung model niya, nakalagay dito yung model niya. Tapos yung refrigerant na ginamit, hindi yung latest R410A yung ginamit. Yung latest kasi yung R32. Yung R32 daw ay mas mabilis magpalamig tsaka environment friendly. Pero hindi ko sinasabi na pangit tong R410A. Mas latest lang yung R32 at mas environment friendly. Ito kasing R410A mataas yung global warming potential niya. Ito nasa 2088. Okay? Yung cooling capacity niya ito 3.06, so nasa 11,000 yan, mataas yan. Kasi nga 1.25 horsepower to. Yan. So yung power input niya o yung watts niya, ito 900 lang. Despite na mataas yung cooling capacity niya. Okay, tapos 1.25 yung horsepower niya. Yung watts niya 900 lang. So mababa to pero mataas yung cooling capacity niya. So good yun. Okay? So ngayon bigyan ko kayo ng idea. Ay siya nga pala, 5-star to dito sa DOE. Yan. As much as possible kapag bibili kayo ng aircon, dapat mataas yung stars niya. Kasi mas mataas yung stars, mas matipid. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung makokonsumo niya sa isang buwan. Yan, ito nakalagay dito. Nung tinest nila to, 9 hours per day. Tapos within 30 days. Yan nakalagay dito. Okay? 9 hours lang every day. Tapos within 30 days or isang buwan. Nagkonsumo siya ng 121.50 kilowatt-hour. Kilowatt-hour to Tapos katumbas siya ng 1,215. Okay? 1,215 sa peso. Yung ginamit na rate dito ay 10 pesos. Okay? Iba-iba yung rate sa lugar natin. Check nyo sa inyo. Nasa bilyan kung magkano yung rate sa lugar nyo. So dito yung ginamit 10 pesos. Kaya nakuha nila itong 1,215. Katumbas siya ng
121.50 kWh. Ngayon, para magka-idea tayo kung magkano yung makokonsume niya sa 24 hours, ito, nilagay ko na 24 hours. Kasi pwede kayo maglagay kahit anong number dito, kahit 5 lang, 5 hours. So ngayon, dahil nga 24 hours, yung kukunin natin, 24 hours yung nilagay ko dito. Tapos 1 day, yan, isang araw lang, 24 hours. Tapos yung ginamit ko na rate dito ay 10 pesos na lang din para same dito. So yung nakuha niya, ito 108. So kung gagamitin mo tong aircon na to, ng 24 hours, ito yung possible na makokonsumo niya in peso. Okay? Sa kilowatt hour naman ito, 10.80 kung 24 hours mo siyang gagamitin. So dahil nga itong aircon na to, inverter, possible pa na bababa to or tataas, depende sa paggamit mo. Okay? So yan, para mayroon lang kayong idea kung magkano yung makokonsumo nitong aircon na to. So sa opinion ko dito sa aircon na to, okay naman yung specs niya, mataas yung cooling capacity niya. Yung horsepower niya 1.25. Tapos despite na mataas yung cooling capacity niya, yung wattage niya mababa, 900 lang. Ang hindi ko lang nagustuhan dito siguro yung refrigerant niya, hindi yung latest, yung R32. Mas mabilis daw magpalamig yun, tsaka mas environment friendly. Okay? So yan guys, dun sa mga nakagamit na nito, bigyan naman kami ng feedback kung ano yung na-experience nyo sa aircon na to, kung marirecommend nyo ba, kung ano yung mga problems na na-experience na ninyo sa aircon na to, kung okay bang bilhin. Okay? Para matulungan natin yung mga interesadong bumili ng aircon na to. Lalong-lalo na dun sa mga ayaw magbutas ng room, tapos meron silang sliding door at gusto nilang ilagay doon or mga bintana na naka-jealousy, pwede din itong gamitin itong aircon na to. So yan guys, ito na lang siguro, hanggang dito na lang tong video na to. Ito lang yung mabibigay ko na information sa inyo. Hindi ko masasabi na review ito dahil nga hindi ko pa nagamit to, tsaka wala tayong actual na aircon na ganito. Pero sana balang araw makabili tayo ng ganito. Kasi nag-search ako, konti pa lang yung nagbebenta. So mag-base na lang tayo dun sa mga information na ma-share ng mga nakagamit na nito, tsaka yung information na available sa internet. So sa mga gustong bumili nito, maglalagay ako ng legit na mga seller sa description kung meron akong ma-search. Kung wala, edi wala. So nung nag-search kasi ako, konti pa lang yung nagbebenta. So baka hindi ko alam kung bago lang to or nilabas na dati pa tapos hindi siya nabenta, kaya hindi na sila nag-produce. Okay, pero kung meron man akong makita, ilagay ko na lang yung link sa description. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!